Hello! Maganda at mapagpalang gabi po sa inyong lahat, lalo na sa mga nakikinig at nanonood via FB Live. At ganoon na rin ang mga nanonood sa aking YouTube channel. Welcome po muli to our weekly program, Silver Lining. Dito lang sa nag-iisang Christian radio sa Baguio, DWLY 97.5 Cool FM. We are broadcasting live all over Northern Luzon. Sa lahat ng mga nakikinig, ipamalita nyo na po sa inyong mga kapamilya, kapuso, kabarangay, kamag-anak, kaibigan, at kasing irog na mag-switch na sa 97.5 sa kanilang mga radyo. Salamat po sa pagsusubaybay at pakikinig sa aking weekly devotional. Kung nakaligtaan nyo po ang ating mga episode nung nakaraang Thursdays, nasa Silver Lining YouTube channel po ang lahat ng ating mga episodes. Mag-thumbs up, i-share, at mag-subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel. Nakakalahati na naman po tayo ng August. Namalayan nyo ba kung gaano kabilis ang panahon ngayon? Tulad ng nasabi ko last week, napakarami pong pangyayari sa ating buhay at napakaraming mga na-prophesy sa Bible tungkol sa mga huling araw na nagaganap na ngayon sa kasalukuyan. Last week, napag-usapan po natin ang about time and priority. Ang oras ay napakahalaga. Mahalagang maintindihan natin na ang time is of the essence. Ipinahihiwatig nito na kung hindi mo pinahahalagaan ang oras mo, most likely, you will fail to meet the deadline. At kung nakaligtaan mo ang deadline o ang pagkakataon na bigay sa iyo ng Diyos, it will have significant consequence. Huwag ipagpaliban ang pag-share sa pinakamahalagang katotohanan. Natanggapin na ngayon ang Panginoong Jesus sa inyong mga puso para lahat kayo ay maligtas bago mahuli ang lahat. Kailangan din nating alamin kung ano ang mas priority ninyo sa buhay. Nasabi ko rin na ang mga material na yaman, posisyon, kredensyal at karangyaan na hindi natin madadala o magagamit sa kabilang buhay. Walang exempted dito. Ginamit nating halimbawa ang turo ni Apostle Paul tungkol sa mga nakamtan niyang mga kredensyal, posisyon, karangyaan at yaman. Sa sulat niya sa mga Philippians sa chapter 3 verse 7 to 8. Si Paul na dating Pariseo na mas pinahahalagaan ang kredensyal at posisyon sa relihiyon ay nabago at nabuksan ang kanyang isipan na mas importante ang relasyon niya sa Diyos kumpara sa mga yaman o mga bagay na kanyang prioritize noon. Ang radikal na pagbabagong ito ng pananaw ni Paul ay nagtuturo sa atin na ang tunay na kayamanan ay matatagpuan sa ating spiritual na buhay at koneksyon sa ating Panginoong Jesus. Hindi sa makamundong mga accomplishments at material na yaman. Our identity and worth are rooted in Christ alone. Sa gabing ito, dahil natalakay natin ang about time and priority last week, meron na tayong pundasyon upang pag-aralan ang tungkol sa Olivet Discourse. Mahaba-habang aralin po ito na gagawin natin. At siguro, mga 2 episodes nating i-cover ito. Ang tanong nyo siguro, ano ang Olivet Discourse? Bibigyan ko kayo ng overview nito. Ang Olivet Discourse ay isang makabuluhang turo ni Jesus na matatagpuan sa Synoptic Gospels. Ang Synoptic Gospels ay ang unang 3 libro sa New Testament. Ang Matthew, Mark at Luke, tinawag silang synoptic dahil magkakapareho sila ng pananaw at madalas na nagsasalaysay ng parehong mga kwento tungkol sa buhay, ministeryo, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus na may maraming magkakatulad na passages. Matatagpuan natin ang Olivet Discourse sa Matthew 24-25, Mark 13 at sa Luke chapter 21. Ang Olivet Discourse is named after Mount of Olives, kung saan ibinigay ni Jesus ang diskurso o discourse na ito.
Sa pagtuturong ito, si Jesus ay nagbibigay ng prophetic insight sa hinaharap, partikular na nakatuon sa pagkawasak ng templo sa Jerusalem, mga palatandaan ng pagtatapos ng panahon at ang kanyang ikalawang pagdating. Ang pangunawa sa diskursong ito ay mahalaga sa ilang kadahilanan. Una, para sa spiritual preparedness. Binibigyan diin ng ating Panginoong Hesus ang pangangailangan para sa kanyang mga tagasunod na maging laging handa spiritually para sa kanyang muling pagbabalik. Maraming mga parables of readiness na binigay si Jesus tulad ng pinag-usapan natin a month ago tungkol sa 10 virgins sa Matthew 25, 1-13. Yung parable ng talents sa Matthew 25, 14-30 na nagbibigay diin sa kahalagaan ng pagiging watchful, pagiging vigilant at laging handa para sa hindi inaasahang muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Pangalawa, upang maintindihan natin ang mga prophetic events. Mahalagang maintindihan natin ang mga kasalukuyang nangyayari sa mundo na na-prophesy noong unang panahon. Nagbigay si Jesus ng specific signs and events sa Matthew 24, 4-14. Mga pangyayari na mauuna bago ang katapusan ng panahon. Tulad ng mga false messiah, mga digmaan. Alam nyo ba na lahat ng giyera na nagaganap sa Israel laban sa Iran na ay nasa Biblia? At ito ay na-prophesy na noon pa. Mga natural disasters tulad ng lindol at persecution. Kailan lang sa opening sa Olympics ay ininsulto nila ang mga believers by mocking Jesus. Ito ay panimula pa lamang. At marami pang mga persecutions na nagaganap na ngayon sa buong mundo. Pinapatay ang mga Kristiyano sa mga iba't ibang dako ng mundo. Kung ikaw ay nakikinig, kaibigan, kung Kristiyano ka talaga, hingin mo sa Panginoon ang gift of discernment o pangunawa. Sa pamamagitan ng pangunawa sa mga palatandaang ito, ang mga believers can discern the times and avoid being led astray by false teachings and claims. Ang kaalamang ito ay tutulong sa mga Kristiyano na manatiling matatag sa kanilang pananampalataya kahit na humarap sa global or personal na mga crises. Pangatlo, na mahalagang maunawaan natin ang Olivet Discourse to give us hope and encouragement. Sa Matthew 24, 30-31, despite sa malagim na predictions ng tribulation and suffering, ipinangako ng ating Panginoong Hesus ang kanyang pagbabalik at ang ultimate establishment ng kanyang kaharian. Ang hope ng mga Kristiyano ay ang katiyakan ng pagbabalik ng ating Panginoong si Jesucristo. Christ's return provides hope and comfort to believers. Nagpapaalala sa kanila na ang kanilang pagdurusa ay pansamantala at ang plano ng Diyos ay ang ultimate redemption and victory. Ang hope na ito encourages believers na tiisin ang mga paghihirap, na ang lahat ng may knowledge na ang Diyos ang may control and that they will be vindicated. Pang-apat, upang magabayan tayo sa moral and ethical living. Sa Mateo 25:31-46, ang mga turo ni Jesus doon sa Olivet Discourse ay kinabibilangan ng mga panawagan para sa moral at ethical na pamumuhay na magbibigay diin sa huling paghatol kung saan ang matuwid ay gagantimpalaan at ang masasama ay parurusahan. Understanding that there will be a final judgment encourages believers na mamuhay ng matuwid at maging compassionate, serving others at maging obedient sa mga utos ng ating Diyos. This motivates Christians to practice justice, mercy, and love in their daily interactions, knowing that their actions have eternal significance. Panglima, it will strengthen our faith. Ang diskurso ay tumatalakay sa mga pagsubok at kapighatiang haharapin ng mga mananampalataya na hinihikayat silang manindigan
ng matatag sa kanilang pananampalataya. Kailangan ng pagtitiyaga, ang pagkaalam na ang tribulation ay bahagi ng karanasang Kristiyano. It helps believers to persevere and remain faithful, even in the face of severe challenges. Perseverance strengthens the resolve of Christians to hold onto their faith, trusting in God's promises and His ultimate deliverance. Pang-anim, understanding God's sovereignty and plan. The Olivet Discourse reveals God's sovereign plan for history and His control over future events. Ang pagkilala sa soberenya ng Diyos ay nagbibigay katiyakan sa mga mananampalataya na walang nangyayari sa labas ng kanyang kaalaman at kontrol, na nagpapatibay ng pagtitiwala sa kanyang banal na plano. Hinihikayat nito ang mga mananampalataya na magpasakop sa kalooban ng Diyos, knowing that He is guiding history towards a purposeful and victorious conclusion. Ang pag-aaral tungkol sa Olivet Discourse ay napakahalaga para sa mga Kristiyano dahil nagbibigay ito ng spiritual preparedness, discernment, hope, ethical guidance, strengthened faith, and an understanding of God's sovereignty. Ang mga aral na ito ay nagbibigay sa mga believers to navigate the challenges of life with confidence, live according to God's will, and maintain a hopeful perspective rooted in the promises of Christ's return and the ultimate fulfillment of God's kingdom. Sa susunod pong episode, tatalakayin natin ang mga pangunahing tema at istruktura ng Olivet Discourse. Abangan ang ating susunod na episode next week. Tara, pray na tayo. Aming Ama, kami ay lumalapit sa iyo ng may pusong puno ng pasasalamat para sa karunungan at sa kaunawaang matatagpuan sa iyong salita. As we reflect on the teachings of Jesus in the Olivet Discourse, we are reminded sa kahalagaan ng vigilance, ng preparedness, and faithfulness. Panginoon, tulungan mo po kaming ma-internalize ang mga aral na ito at i-apply ang mga ito sa aming pang-araw-araw na buhay. Bigyan mo kami ng discernment upang ma-recognize ang mga signs of the times and to stay steadfast in our faith. Sa harap ng mga pagsubok at tribulations, may we live with the hope and assurance of your promised return, keeping our heart and minds focused on your eternal kingdom. Palakasin mo kaming maging faithful towards the gift and responsibilities you have entrusted to us. Let us live righteously, showing love and compassion to others at laging handa sa araw ng iyong pagbabalik. Lord, may the knowledge of your sovereignty and the promise of your ultimate victory fill us with peace and hope. Help us to trust in your divine plan, Lord, knowing that you are in control and that your purposes will prevail. We thank you for the encouragement and guidance. May your Holy Spirit continue to illuminate our understanding and lead us in the path of righteousness. In Jesus' name we pray. Amen. Sana ay nakapagbigay po ang ating episode ngayon ng karunungan at kaliwanagan upang maging mas malinaw ang ating pangunawa at gabay sa direksyon ng ating paglalakbay sa buhay sa kasalukuyan. Abangan ang ating mga bago pang weekly devotional. Kung meron po kayong mga katanungan or prayer request or encouragement, i-private message nyo lang po ako. Kung gusto nyo pong i-like o i-share ang ating episode, nasa FB page at mga social media accounts ng Cool FM. Mag-subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel, ang Silver Lining. Salamat po muli. Ako po si Silver sa pahintulot po ng ating Diyos na nagbibigay liwanag, karunungan at pangunawa. Nandito muli ako next week.
Bye and God bless you all.